gabi po sa inyong lahat. Nung kami po ay mga batang pare, newly ordained, kami ni na Father Giovanni dahil sabay kaming na-ordain. Meron pong isang matandang pare na nagbigay sa amin ng talk. Part ng aming program na dahil mga bagong pare, mga ongoing formation. Ibig sabihin, hindi tumitigil ang aming pag-aaral dahil kahit na-ordain na kami. So, may isang matandang pare na nagbigay ng sharing. Actually, parang sharing lang siya sa amin. At ang context ng kaniyang sharing ay tungkol sa aming pagtanda kapag kami na ay tumanda bilang pare. So, bagong ordain, pero ang kaniyang kwento, ang kaniyang sharing ay tungkol sa pagtanda na namin. Napaka-advance. Anyway, ang kaniyang sharing ay tungkol sa pagtanda. Sabi niya, kapag kayo ay tumanda na mga pare, darating yung time hindi na kayo bibigyan ng parokya dahil nahihirapan na kayong magbasa o hindi nyo na kayang gawin ang mga gawain sa parokya, may mga batang pari na i-assign. At dahil wala na kayong parokya, minsan ang feeling natin ay we are insignificant. Mararamdaman ninyo, wala na kayong halaga. Feeling ninyo, wala na akong silbi. Wala na akong assignment na parokya. May mga batang pari na mas binigyan ng mga iba't ibang mabibigat na trabaho sa diocese. Pero ang sabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang pari, hindi nagiging insignificant. Ang pari daw, hindi nawawalan ng silbi hanggat siya ay buhay. Oo, wala ka ng assignment, wala ka ng trabaho. Pero, dahil sa misa na iyong ginagawa, meron ka pa ring silbi sa simbahan. Hindi lang siguro ito para sa amin na mga pare, kundi para din po siguro sa mga matatanda na minsan, feeling natin na wala na tayong silbi sa ating pamamahay. Dependent na lang tayo sa ating mga anak. Binibigyan na lang tayo ng pera, pambili ng gamot or whatever na kailangan natin, o di kaya ay hindi na tayo makapag-decide minsan saan tayo gustong pumunta. Minsan, sila na ang nade-decide para sa atin. We feel, ganito na ba ako kainutil? Hindi po. Hindi po. You will always be significant. Kahit magsipag-asawa na yung inyong mga anak, magkaroon pa kayo ng mga apo sa tuhod, you will always be significant. Lagi kayong may halaga. Bakit? Dahil kayo ay mga magulang. Hindi nawawala ang ating role bilang mga magulang sa ating mga anak at sa ating mga apo. Now, sa Ebanghelyong binasa ngayon, ganito ang feeling ni Bartimeus. Ang Bartimeus, pangalan ng bulag na lalaki, pero ang Bartimeus, ibig sabihin nito sa salitang Griego, Bar, anak, Timeus, ang pangalan ng kanyang tatay. So, anak ni Timeus. Now, ang tawag pa lang sa bulag na lalaki, ipinapakita na sa atin na wala siyang halaga sa mata ng maraming Hudyo. Nandun lang siya lagi sa gilid ng kalsada, dinadaan-daanan ng mga tao, nakadepende sa ibinibigay sa kanyang limos ng mga naaawa sa kanya. Kapag walang naawa sa kanya, alikabok ang kanyang tinatanggap. Swerte kung merong maglimos sa kanya. Ang tawag sa kanya, hindi sa kanyang sariling pangalan. Anak siya ni Timeus. Ay, yung anak ni Timeus. Parang ganon. Dinaanan mo sa sino yung nandun na nagmamalimos? Anak ni Timeus. Hindi mo alam ang pangalan dahil insignificant. Walang halaga. Hindi kailangang pansinin. Walang silbi. Ganon po ang feeling at ganon po ang treatment ng mga Hudyo kay Bartimeus. Kaya nga, para sa kanya, wala siyang halaga sa mata
ng nakararaming Hudyo. Pero, bagamat siya ay bulag, sa mga pagkakataon na kailangan niyang gamitin ang kanyang tenga, hindi man siya makakita, pero napakalakas ng kanyang pandinig. At sa pagkakataong iyon na narinig niya, dadaan si Jesus. At pwede nating isipin na dahil si Bartimeus ay nasa gilid lamang ng kalsada, naririnig niya ang lahat ng kwento. Kung meron mang marites, siya siguro yon. Hindi siya nakakakita, tahimik lang sa isang sulok, pero naririnig niya ang kwentuhan ng mga taong dumadaan. At marahil siguro narinig na niya ang reputasyon ni Jesus. Alam niya kung sino si Jesus. Alam niya kung sino si Jesus. Kaya nga, nung dumadaan si Jesus, iisa ang pumasok sa kanyang isip. Na nagpalakas ng loob sa kanya para sumigaw. Kung para sa kanya, kung feeling niya wala siyang halaga sa harapan ng mga ordinaryong Hudyo, para kay Jesus, alam niya sa loob ng kanyang puso, papansinin ako ni Jesus. Papansinin ako ni Jesus. At hindi siya nabigo. Hindi siya nabigo. Kung sa mata ng ordinaryong Hudyo, walang halaga ang isang bulag na lalaki, sa mata ng Diyos, napakahalaga. Kaya nga, nung sumisigaw siya ng Jesus, anak ni David, pansinin natin, ang tawag sa kanya, Bartimeus, anak ni Timeus, ang kanyang isinisigaw kay Jesus, Jesus, anak ni David. Ang anak ni Timeus, tinatawag ang anak ni David. Sino ka para tawagin ang anak ni David? Kaya nga, sinasaway siya ng napakaraming mga tao, tumahimik ka. Ganon ang treatment sa kanya. Baka nga siguro, sinipa pa siya, sinigawan, minura, dahil gusto nilang tumahimik siya dahil ang lakas ng kanyang boses. Pero sa pagkakataong iyon, iisa lang ang nasa isip niya. Gusto kong marinig ako ni Jesus na anak ni David. At hindi siya nabigo. Kaya nga, nung tinawag siya ni Jesus, tawagin siya, itinapon na niya ang kanyang balabal. At dali-daling pumunta sa harapan ni Jesus. Now, ano ang tanong ni Jesus sa kanya? Gusto kong alalahanin natin, ano ang tanong ni Jesus sa kanya? Sa Ebanghelyo nga, anong tanong ni Jesus? Hindi kayo nakinig. Ano yung tanong ni Jesus? Ang tanong niya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Now, alalahanin natin ang mga salitang ito. Kailan natin ito huling narinig? Sige nga, kung nagsisimba tayo lagi, sa mga, alam ko, kayo yung Saturday group, mga tao, mga magsisimba laging ng tuwing Saturday. Kailan natin huling narinig, nagtanong si Jesus, ano ang gusto nyong gawin ko para sa iyo? Kailan? Panginoon ko, nakalimutan na. Ano yung homily last week? Ano yung homily last week? Wala na. Father, sorry. Alam na, mamatatanda kami. Hindi na kami nakakaalala. Yung homily last week, tungkol kay Santiago at Juan. At ano ang tanong nila? Panginoon, gusto namin na pagbigyan nyo kami. Diba? Ang tanong ni Jesus, ano ang gusto ninyong gawin ko sa iyo? Sa inyo? At ang kanilang sabi kay Jesus, gusto namin na pag ikaw ay nasa iyong kaharian na, isa sa amin ang uupo, isa sa iyong kanan, isa sa iyong kaliwa. The same question that Jesus asked Bartimeus, what do you want me to do for you? Actually, sa salitang Griego, ang kanyang translation ay broken English. Ang kanyang rough translation sa Griego, what do
what is it for you that you want me to do? What is it for you that you want me to do? Sa Tagalog, ano ang gustong mong gawin ko para sa iyo? At ang sagot ni Bartimeus, ang kanyang sagot hindi na, Panginoon, sana bigyan mo ako ng pera para itong mga taong ito makita na may halaga ako sa iyo. Or, pwede na sabihin, Panginoon, sana isama mo akong isa sa iyong mga alagad para hindi na lang ako laging aapihin ng mga taong ito. Para makita nila na may halaga ako sa iyo at bigyan din nila ako ng halaga sa aking pagiging tao. Pwedeng ganun. Pero ang hiniling ni Bartimeus, na siya ay makakita. Now, pwede siguro nating isipin na, bakit kailangan tanungin ni Jesus si Bartimeus? Alam na niya ang pangangailangan ni Bartimeus. Bulag siya. Pwede naman sana sabihin na, sige, papagalingin kita sa iyong kapansanan. But then again, kailangan tanungin ni Jesus dahil ang isang tao, pwedeng iba ang kanyang priority. Oo, may kapansanan ako, pero ang kapansanan ko, pwede kong gamitin para magkapera ako. Di ba? Mananatili akong may kapansanan para easy money. Iupo lang ako sa gilid. Maghihintay ako ng limos, bibigyan ako ng mga tao. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Ang hiniling ni Bartimeus, Panginoon, gusto kong makakita. Gusto kong makakita. Ang sinabi ni Bartimeus sa Ebanghelyo ngayon ay pwedeng magbigay sa atin ng ideya sa ating dasal. Kapag tayo ay nagdadasal, madalas ang ating hinihiling sa Diyos, yung mga bagay na insignificant sa ating buhay, walang halaga. Sabihin mo naman, Father, paano mo naman nasabi na walang halaga? Ang hinihiling ko, magkaroon ako ng trabaho. Ang hinihiling ko, gumaling ang aking anak. Wala bang halaga iyon? Marahil siguro, sa mata natin may halaga. Pero minsan sa mata ng Diyos, iba ang kanyang tingin. Yung mga bagay na ating hinihiling sa Kanya, sa mata ng tao may halaga, pero sa mata ng Diyos, walang halaga. Walang halaga. Kaya nga, hindi ibinibigay sa atin ang ating mga kahilingan. At sa pagkakataong ito, ang hiniling ni Bartimeus, yung mayroong halaga para sa kanya. Ang kaniyang sense of sight. Bakit mahalaga? Bakit yun ang significant sa kanya? Bakit yun ang may halaga sa kanya? Sa katapusan ng kwento sa Ebanghelyo, sinasabi na pagkatapos niya makakita, sumunod siya kay Jesus. Ang kaniyang sense of sight, ginamit niya upang sumunod kay Jesus. Pwede sanang umalis na lang siya agad, maghanap ng trabaho para magkaroon siya ng silbi. Pwede sana siyang pumunta agad sa kanyang pamilya, ipakita, magaling na ako. Pero hindi. Ang pinakauna niyang ginawa, pagkatapos niyang gumaling, sumunod kay Jesus, papuntang Jerusalem. He asked for that one thing that was significant for him. And that one thing that was significant for him, he used it to follow Jesus. Yung kanyang kahilingan na may halaga para sa kanya, ginamit niya upang sumunod kay Jesus. Ano yung mga bagay na hinihiling mo sa Diyos sa punto ng iyong buhay ngayon? Ano ang iyong mga kahilingan? Sa tingin mo ba, mahalaga ito para sa iyo ngayon? Meron ba itong halaga para sa Diyos? Na kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga dasal, sa papaanong paraan mo ito ginamit? Ginamit mo ba ito para pagsilbihan ang iyong sarili? O ginamit mo ba ito para pagsilbihan ang Diyos?